Pinagbabayad ng China ang Pilipinas ng danyo sa mga nasira nitong barko dahil kasalanan daw umano ng Pilipinas ang lahat kung bakit nagbanggaan ang kanilang mga barko malapit sa Scarborough. Kita naman daw sa inilabas nilang video na paulit-ulit na nagmaniobra ang barko ng Philippine Coast Guard. Agad naman diyang bumuelta ang maritime expert at Philippine Navy. Kaugnay pa rin sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea, abay binatikos ng mga ekspertong Tsino ang Pilipinas dahil ang mga maniobra umano ng barko ng Philippine Coast Guard ay lubhang na kompromiso ang kaligtasan sa paglalayag ng mga barkong Tsino at seryosong lumalabag sa pinakapangunahing mga prinsipyo at tuntunin ng kaligtasan sa paglalayag sa dagat. Sinabi ni Yang Xiao, isang dalubhasa sa maritime sa China Institute of Contemporary International Relations, na ang Pilipinas ay dapat umanong humarap sa legal na parusa at hatol ng hustisya. Sa makatuwid, nasa panig umano ng Pilipinas ang buong pananagutan para sa mga napinsala nilang barko at lahat ng pagkalugi ay dapat naganap na pasanin. Ang China anya ay may dahilan at may karapatan na gawin ang lahat ng kinakailangang mga hakbang kabilang ang mga kahilingan para sa kabayaran o danyo sa mga nasira nilang barko. Patunay anya dyan ang inilabas nilang video kung saan makikita daw na ilang beses kinat ng BRP Suluan ang kanilang Coast Guard vessel. Dagdag pa niyang ang mga aksyon anya ng Pilipinas kabilang ang mga mapanuksong diskarte at mga taktikal na maniobra ay lubos na nagsasapanganib sa kaligtasan ng mga sasakyang pangdagat at tauhan na nagpapatupad ng batas ng China. Ang mga pahayag na yan ni Yang Xiao ay kaagad namang binueltahan ng maritime expert ng Pilipinas na si Attorney J. Batumbakal. Ani Batumbakal, kung ipipilit umano ng China ang paniningil ng danyos at kung dadalhin sa korte ay di hamak na mas marami tayong ebidensya ng kanila mga panghaharas. Kung sakaling ipipilit niya yan, they'll have to go to court and then they'll have to prove who actually has sovereignty over Scarborough. Di hamak na mas marami tayong ebidensya kaysa sa kanila. Kasi alam nilang mali sila. And they don't want to be accountable for their people until they figure out a way to spin it in a credible way. Sinabi rin ni Batumbakal na kapansin-pansin din ang pananahimik ng China kaugnay sa nasawi nilang mga tauhan dahil sa banggaan. Hinimok ni Batumbakal ang China na ilabas umano ang buong video ng insidente at huwag ang mga maiksing video na hinimay lang. Ayon naman sa direktor ng Research Center for International and Regional Studies sa National Institute for South China Sea Studies na si Ding Duo, ay sinasamantala umano ng Pilipinas ang pagkakataong sirain ang mga lehitimuan niyang pagsisikap sa proteksyon ng mga karapatan ng China sa South China Sea at ipinapakita ang sarili bilang isang biktima sa international na komunidad. Sa likod anya ng mga pagkilos na ito ay nasa likod ng mga pagtatangka ng Administrasyong Marcos na ilihis ang mga tensyon sa loob ng bansa at itutuloy ang pampulitikang pansariling interes. Kung magpapatuloy anya ang Pilipinas sa mga provocation ay hindi maiiwasang harapin ito ang mas maraming countermeasure o manumula sa China at tiniyak na babayaran ng Pilipinas ang presyo para sa paulit-ulit ng maling kalkulasyon at malakas na mga provocation. Pero tugon ni Batumbakal, katawa-tawa umanong isipin na ang isang maliit na barko ng Pilipinas ay hinaras ang dalawang dambuhalang barko ng China. Tinawag naman ng Philippine Navy ang China na sinungaling na nais lang daw ng China na makakuha ng sentimiento sa publiko. Naglabas din ng pahayag ang Taiwan kaugnay sa nangyaring insidente. Sinabi ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs na ang agresibong kilos ng dalawang barko ng China ay nakagagambala umano sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon at inilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Habang nanawagan naman kay Pangulong Marcos ang Independent International at Strategic Research Organization na Stratbase EDR Institute na manindigan at huwag umanong isuko ang anumang parte ng teritoryo ng Pilipinas. Inaasahan naman ng eksperto ang mas matindi pang panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas.